Sapagkat nalaman na natin na mali po yung nasa pasugo, July 2005 issue, page 21, hindi po 11, na yung malayong lupain ay tumutukoy sa Pilipinas. Ang atin namang alamin ay kung sino ang ibong mandaragit na tinutukoy sa Isaias 46:11. Hindi po tayo iimbento ng paliwanag. Hindi po tayo kakatha ng interpretasyon kung sino ang tinutukoy na ibong mandaragit doon sa nasabing talata. Sino nga po ba ayon sa Biblia ang ibong mandaragit? Basahin po muna natin yung nasa Ezekiel Kapitulo 17 at talatang 3. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, isang malaking agila na may mga malaki at mahabang pakpak na puno ng mga balahibo na may sari-saring kulay na paroon sa Libano at kinuha ang dulo ng sedro. Ito po ay talinhaga tungkol sa malaking agila. Ang agila po ay ibong mandaragit. At ayon sa talinhaga, naparoon daw yung malaking agila sa Libano at kinuha yung dulo ng sedro o yung pinakamataas na sanga ng sedro. Ano po ba itong malaking agila na ito o sino ang tinutukoy na malaking agila o ibong mandaragit? Basahin po natin ang talatang 12. Sabihin mo nga sa mapanghimagsik na sambahayan, hindi ba ninyo nalalaman ang kahulugan ng mga bagay na ito? Saysayin mo sa kanila, narito, ang hari ng Babylonia ay dumating sa Jerusalem at kinuha ang hari niyaon at ang mga prinsipe niyaon at dinala niya sa Babylonia. Sino po yung malaking agila o ibong mandaragit na naparoon daw sa Libano? Yun po ang hari ng Babylonia. Tandaan po natin, sa Babylonia manggagaling yung ibong mandaragit. At kung sino yung mandaragit na manggagaling sa Babylonia o itinulad sa malaking agila ayon sa talinhaga, yun po si Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Ano po ang kahulugan ng naparoon si Nabucodonosor sa Libano? Naparoon po siya sa Jerusalem, Huda. At ano po ang kanyang ginawa? Kinuha daw yung pinakamataas na sanga ng sedro. Ang ibig sabihin, kinuha po niya yung hari at mga prinsipe ng Jerusalem na nasasakop ng Huda at dinala sa Babylonia. Kumbaga, dinagit po yung hari ng Jerusalem at mga prinsipe at dinalang bihag sa Babylonia. Maliwanag po, hindi po yan imbento, hindi po yan katha. Ang tinutukoy na malayong lupain, Babylonia. Ang tinutukoy na ibong mandaragit, yung hari ng Babylonia. Sa makatwid bagay si Nabucodonosor. Kinuha niya yung hari ng Jerusalem at mga prinsipe, kagaya ng sinasabing ibong mandaragit mula sa silanganan at dinala niya sa Babylonia. Ang totoo po, mga kaibigan, nabanggit na rin doon ng pahapyaw kung ano yung payo na binabanggit sa 46:11 ng Isaias. Yung po kasing payo or counsel,
pasya ang kahulugan nun sa ibang salita. Pasya po ng Diyos na sa isang panahon ay dalhin ni Nabucodonosor na ibong mandaragit sa lupain ng Babylonia ang hari ng Jerusalem at mga prinsipe. At hindi lamang po sila, maging yung mga tao sa Huda, dinalang bihag po doon sa Babylonia. Ito po ay naaayon sa pasya ng Diyos na babasahin ko po ang isang katunayan dito sa Biblia. Dito po sa Jeremias 27 at 6 ay ganito po ang nakasulat. At ngayon ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. 7 At lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya. Ano po ang pasya ng Diyos ayon sa mga talata? Sa isang yugto ng panahon, paghaharian ni Nabucodonosor na hari ng Babylonia ang lahat ng lupain at mga bansa. At sapagkat ang Huda o ang Jerusalem ay isang kaharian, kasama sila doon sa pasya ng Diyos na merong paghaharian, na merong panahon na paghaharian po ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia. Katunayan na yun ay pasya ng Diyos, pag meron pong hindi napasakop doon kay Nabucodonosor, ang sabi ng talata ng Biblia, ganito ang mangyayari. 8 At mangyayari na ang bansa at ang kaharian na hindi maglilingkod kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia at yaong hindi yuyukod ng kanilang ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia, ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, ay parurusahan ko ng tabak at ng kagutom at ng salot hanggang sa aking malipol sila sa pamamagitan ng kanyang kamay. Parurusahan po ang kaharian o bansa na hindi pasasakop kay Nabucodonosor. Pasya po ng Diyos yun Kaya nga sabi ng Diyos, ang hindi pasasakop ay parurusahan ng Panginoon ng tabak, ng kagutom at ng salot hanggang sa malipol. At pagkatapos, meron pang sinabi rin sa talata, lilipulin sila sa pamamagitan ng kamay ni Nabucodonosor. Kaya nga sa isang panahon ng kasaysayan, ang Huda o ang hari ng Huda at mga prinsipe at mga tao sa Huda o mga taga-Israel, sila ay pinayagan ng Diyos na madala doon sa Babylonia. Anong katunayan? 29 at 4. At ano ang tagubilin sa kanila ng Diyos pag nasa Babylonia na sila? Ganito ang sabi ng Panginoon sa Jeremias po ito, ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, sa lahat ng bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Narito po yung pasya ng Diyos Sinasabihan niya sa lahat ng mga bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Ano po ang sabi ng Diyos? Kayo'y mangagtayo ng mga bahay at inyong tahanan, at kayo'y mangaghalamanan at kunin ninyo at kanin ninyo ang bunga ng mga yaon. Magsipag-asawa kayo at kayo'y magkaanak ng mga lalaki. Kung itutuloy pa natin, ang layo ng Diyos po doon upang wag silang malipol at wag silang kumaunti. Kaya ang sabi ng Diyos,
Pag nariyan na kayo sa Babylonia, magtayo kayo ng mga bahay, maghalamanan kayo, kainin niyo ang bunga niyaon, magsipag-asawa kayo para kayo'y magkaanak, para huwag kayo kung kumaunti at huwag kayong malipol. Kasi nga, maliwanag po yung binasa ko kanina Pag hindi napasakop sa pasya ng Diyos na paghaharian ng hari ng Babylonia ang lahat ng mga bansa sa isang panahon, lilipulin sila sa tabak, kagutom, sa salot o sa kamay ni Nabucodonosor. Kaya nga maliwanag po At maliwanag din yung sabi ng Diyos, pagkatapos ng 70 taon, dadalawin ko kayo dyan sa Babylonia at iaahon ko kayo at kayo ay ibabalik ko sa lupain. Yan po ang payo ng Diyos, hindi po pangangaral ng Ebanghelyo na gaya ng sinasabi ng INC. Mali po ang paliwanag nila doon sa kanilang pasugo. Hindi po si Manalo ang ibong mandaragit, si Nabucodonosor po yun. Hindi po Pilipinas ang malayong silangan, Babylonia po yun. Hindi po pangangaral ng salita, ang payo o pasya o counsel sa Isaias 46:11. Yun po ang mga binasa ko sa mga talata ng Biblia na tungkol sa pagdadalambihag sa mga tao sa Jerusalem mula sa hari, sa mga prinsipe, sa mga mandirigma upang sila ay manatili at makipamayan ng 70 taon sa Babylonia at pagkatapos ay kukunin sila ng Panginoon. Hanggang dito po muna. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay hanggang sa muli nating pagtalakay.